Hello po, si Pastor Charlie po ito sa Redeemer Baptist Church. Kamusta na po kayo mga kababayan at mga kapatid namin diyan kay Cristo sa Romania? At ako'y muling nagagalak at meron naman tayong pagkakataon na pag-usapan ng salita ng Diyos. At alam kong alam nyo, ang linggo na ito ay importante sa atin, especially sa ating mga Pilipino dahil malaki po ang celebration nito sa atin, yung tinatawag na Holy Week hanggang sa mahal na araw, tapos yung Pasko ng Pagkabuhay. At gusto ko lang malaman natin na ang magandang balita ay may mas matinding diin ngayong linggo na ito dahil nga sa pagdiriwang na yon ng muling pagkabuhay ni Kristo. At ito ay bilang sentro ng ating pananampalataya at pag-asa. Kaya nga po, ulitin ko, ang mabuting balita ay itinatag sa muling pagkabuhay ni Kristo. At ngayon din ay alam ko na yung mga nandyan sa inyo mga nakaraang linggo, nag-share po ako ng mga verses nagagaling sa Bible. At may mga ulitin po tayo dyan paulit-ulit kasi po sang-ayon po yan sa sinasabi ng Bible sa Romans 10:17. Sabi po ay, so then faith cometh by hearing and hearing by the word of God. So makikita natin na ang pananampalataya ay nagsisimula sa pakikinig sa katotohanan. Yun nga sa Romans 10:17, sabi nga, kaya nga ang pananampalataya ay bunga ng pakikinig at pakikinig ay sa pamamagitan ng salita ni Kristo. So, yun doon ay nagsasabi na siguro makikita natin na hindi galing sa atin ang pananampalataya. Ang pananampalataya ay nagsisimula kapag narinig natin ang salita ng Diyos. Dito natin marinig ang katotohanan tungkol kay Jesus po sa salita niya na ang kanyang kamatayan at ang kanyang muling pagkabuhay. Kaya nga, again, ang linggo na ito ay napaka-importante kasi malalaman natin sa ating mga pag-aaralang mga salita ng Diyos, makita natin kung paano magkaugnay-ugnay po mga pangyayari sa buhay ni Hesus Kristo. Ngayon po, sabi din sa Biblia na tayo ay inibig ng Diyos kahit tayo ay makasalanan pa. Na-share ko na rin po sa ito last time, yung sinasabi na, but God commended His love toward us in that while we were yet sinners, Christ died for us. Nga ba? Sinasabi, binadama ng Diyos ang kanyang pag-ibig sa atin nang mamatay si Kristo para sa atin noong tayo'y makasalanan pa. Maliwanag po, namatay siya ng para sa atin kahit na tayo ay makasalanan pa. Hindi tayo hinintay ng Diyos na magbago bago niya tayo inibig. So sa gitna ng ating mga kasalanan, isinugon niya si Jesus upang mamatay para sa atin. Iyan ang tunay na pag-ibig, right? I think you can agree with me in that na may sakripisyo kahit na hindi tayo karapat-dapat. Alam po ba? Kaya, ayun pa rin na yun ang kahit na makasalanan pa tayo, hindi siya nag-alinlangan na ipadala ang kanyang bugtong na anak. Sabi sa Bible din, at makikita natin dito ang kaligtasan ay iniaalok sa sino mang sumampalataya kay Jesus. John 3:16, most familiar verse, sabi, for God so loved the world that He gave His only begotten Son, that whosoever believeth in Him should not perish but have everlasting life. Di ba? Napakagandang mensahe po yan, sapagkat gayon na lamang ang pag-ibig ng Diyos sa sanlibutan, kaya binigay niya ang kanyang bugtong na anak. Bakit? Upang ang sino mang sumampalataya sa kanya ay hindi mapahamak, kundi magkaroon ng buhay na walang hanggan. So, makikita natin ang buhay na walang hanggan ay iniaalok ng Diyos sa bawat nananampalataya kay Jesus. Ngunit ito ay posible lamang dahil si Jesus ay muling nabuhay. Napansin niyo po ba? Dahil siya ay muling nabuhay. Ito ay siya isang tagapagligtas na buhay, right? Isang tagapagligtas na patay ay walang kayang iligtas. Kung patay na, siyempre, hindi na siya mapagliligtas. Patay na siya. Ngunit, ang buhay na tagapagligtas ay may kapangyarihang magbigay ng buhay. Di po ba? Alam natin na maraming religion ngayon, mga founder nila, if you may, ay wala na rin, patay na sila, hindi na sila nabuhay muli. Pero ang ating Diyos, ang ating Panginoong Jesucristo, ay nabuhay muli. Siya ay buhay ngayon. Amen po ba? Sa salita ng sarili ni Jesus, sa John 14:6, sabi niya, pinatunayan niya ito sa kanyang muling pagkabuhay, right? Sinabi niya,
I am the way, the truth, and the life. No man cometh unto the Father but by me. So, sa salita na yon, na kahit na ito ay sinabi niya noon, right? Na sinabi, ako ang daan, ang katotohanan ng buhay. Walang makakapunta sa Ama kundi sa pamamagitan ko, right? Hindi lamang sinabi ni Jesus na siya ang tanging daan, right? Ito ay pinatunayan niya sa pamamagitan ng kanyang muling pagkabuhay. Alam niyo ba na walang ibang tagapagtatag ng relihiyon ng bumabangon mula sa libingan? Yung bakanting libingan ni Jesus ang patunay ng katotohanan ng kanyang salita. Maliwanag po ba yan? So, yung mga istorya na natin napapanood ay talagang makikita natin na si Jesus ay nabuhay na maguli. Right? So, yung mensahe nga yung linggo na ito sa Holy Week, tapos yung mahal na araw, alam natin na namatay siya, right? Napako sa krus, namatay, nilibing. Pero, ano ba nangyari? Na alam natin na sinabi rin ng Biblia. Na ito ay, sabi sa Luke 26, at sa Luke 24, sabi, He is not here, but is risen. Right? Remember how He spake unto you when He was yet in Galilee? Kaya ang sinasabi niya, wala siya rito, right? Siya ay muling nabuhay. Alalahanin ninyo ang sinabi niya sa inyo na ang anak ng tao ay dapat ibigay sa mga kasalanang tao, ipako sa krus, at sa ikatlong araw ay muling mabuhay. So, di ba makikita natin na nalulungkot tayo ngayong inaalaala natin ang mahal na araw, pero ang kaligayahan doon, ang kasayahan doon ay hindi siya nanatili sa libingan. Right? Sabi nga ng wala siya rito. Right? Siya ay muling nabuhay. So, dito makikita natin, ang muling pagkabuhay ay hindi katapusan ng kwento. Right? O yung kamatayan, hindi katapusan ng kwento, pati ang pagkabuhay, simula lang yon. Simula yon ng tagumpay. Dahil si Jesus ay nabuhay na muli, tayo ay may katiyakang mapapatawad, mababago ang buhay, at may pag-asang walang hanggan. Yun po ang makikita natin sa pag-ibig ng Diyos sa atin, na isinugo niya ang kanyang bugtong na anak upang sino mang sumampalataya sa kanya ay huwag mapahama kundi magkaroon ng buhay na walang hanggan. Paulit-ulitin ko yan dahil yan ang katotohanan. Sabi nga sa Bible again, so faith cometh by hearing, and hearing by the word of God. Kaya sana hindi tayo magsasawa kahit na paulit-ulitin ko ang aking sinasabi. Gusto ko lang malaman nyo ito ay naaayon sa salita ng Diyos. Maliwanag po ba? Kaya mga verses na sinare ko sa inyo last time, or mula ako magsalita sa inyo, ay maaaring ulit-ulitin natin para ito ay matimo sa ating puso at isipan. Maliwanag po ba? Sa ulitin ko, kung hindi nabuhay muli si Kristo, walang saysay ang ating pananampalataya. Pero ang totoo, siya ay muling nabuhay. At dahil siya ay buhay, mayroon tayong pag-asa. Mayroon tayong buhay na pag-asa. Kaya mga kababayan, mga kapatid kay Kristo, sana ay patuloy tayong magsama-sama. Kundi man ay patuloy tayong magbasa, mag-aral ng salita niya. At sana ang ating ginagawa ngayon, kahit na pansamandalian lamang, ay magkaroon ng puwang sa inyong mga puso. Kaya nga, ulitin ko, ako ay nagagalak at binibigyan niyo ng panahon na magsama-sama sa ganitong araw upang sambahin, purihin, at bigyan ng kagalakan ang ating mga puso sa pagtitipon-tipon sa mga nananampalataya sa Kanya. Kaya nga, ulitin ko, ang Paskong pagkabuhay ay napakahalaga sa sa istorya o sa istorya ng buhay ng Kristiyano. Ang ating tagapagligtas, napako sa krus, ulitin ko, namatay, inilibing, pero
hindi nanatili sa libingan, kundi nabuhay na maguli upang tayo ay magkaroon ng tagapagligtas at Panginoon na buhay. Yun lang po, sana ay ito ay matimo sa ating isip at hanggang sa muli, mga kababayan, mga kapatid kay Kristo. Salamat po. Bye-bye.